Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 4 ng umaga, huling namataan itong sentro ni Bagyong Karina sa layong 490 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Isa pa rin itong tropical storm at bahagyang lumakas at may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 90 kilometers per hour. Patuloy ang paggalaw ni Karina west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. At sa ngayon, makikita natin dito sa ating satellite images, itong makaulapan na nakakaapekto sa ating bansa ay ang pag-iral ng southwest monsoon, yung hanging habagat na hinahatak ni Bagyong Karina. Kaya ngayong araw makaranas tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat sa western sections ng Luzon at Visayas, particular na dito sa area ng Antique, Northern Palawan, Occidental Mindoro, Zambales, Bataan at sa lalawigan ng Pangasinan at sa La Union. Mas maaliwalas naman ang panahon na ating inaasahan sa nalalabing bahagi ng ating bansa, kabilang na dyan ang Metro Manila. Ngayon pa man, maghanda pa rin tayo sa mga tsansa ng biglaan at panandali ang buhos na ulan na dulot ng localized thunderstorms. Dito rin sa ating satellite images, itong si Tropical Depression na dating si Butchoy ay nandito na rin, patuloy na nasa labas pa ng ating PAR at wala ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At ito naman yung magiging track and intensity forecast ni Bagyong Karina. Inaasahan natin ang patuloy na generally northwestward na paggalaw ng bagyo, and 24 hours from now, so sa madaling araw ng Lunes, yung location ni Karina ay nasa layong 420 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Afterwards, magpapatuloy yung generally northward or north-northwestward na paggalaw ni Karina. Sa araw naman ng Martes, yung location nito ay nasa layong 390 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Magpapatuloy yung pahilagang paggalaw nito patungo sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility, and by Wednesday ng madaling araw, yung location nito ay nasa layong 365 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. And by Thursday ng early morning, posible na nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa layong 595 kilometers north-northeast ng Itbayat sa Batanes. At para naman sa mga pag-ulan ng heavy rainfall na dala nitong si Karina, inaasahan natin na yung si Karina magdudulot ng mga direktang pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. As early as tomorrow, July 22, asahan natin itong 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan. So ito yung moderate to heavy rains sa northeastern portion ng mainland Cagayan at sa eastern portion ng Babuyan Islands. So mas lalakas pa yung mga pag-ulan na ating posibleng maranasan pagsapit ng Martes, July 23. 100 to 200 millimeters. So ito yung heavy to intense na mga pag-ulan sa area ng Batanes, samantalang moderate to heavy rains naman sa area ng Babuyan Islands. And in addition sa mga pag-ulan na dala ni Karina, makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan na dala ng southwest monsoon o hanging habagat na hahatakin ng nasabing bagyo sa mga susunod na araw. So itong enhanced southwest monsoon, posible rin magdulot ng moderate to intense sa mga pag-ulan dito sa western portion ng Luzon sa mga susunod na araw.